Nasa ating pong linya, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Okay. Gaano ho karami ho ang naitala po sigurong aktibidad nito pong nakalipas na gabing ito ng Bulkang Mayon? Mamaya na ho siguro yung Bulkang Kanlaon, Director. Okay, marami-rami yung na-record natin ngayon. Ito yung actually highest since we started the instrumentation around Mayon Volcano. Nakapagdala po tayo ng 131 rockfall events between 12 a.m. last night to 12 a.m. January 6 to 12 a.m. kanina. So ito yung pinakamarami ngayon. So pero wala tayong na-record na volcanic earthquake, second straight day na. And yung sulfur dioxide natin ay nasa 702 tons per day. Alright. So, kahapon, alam naman natin na ni-raise na natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Itong effusive eruption ba tawag dito, Director? Yes. Ito ba'y kung magpapatuloy talaga magiging napakadelikado kasi ang inaantabayan natin dito at iniiwasan natin ay yung meron siyang aktibidad sasabayan pa ng mga pag-ulan o mga pagbuhos ng mga ulan na maaaring mangyari sa darating na mga araw po kasi, Director. Yes po, kapag ganito po may material na nilalabas yung vulkan and kapag ma-continuous ang torrential rainfall, pwede pong magkaroon ng lahar. Even kahit wala activity yung Mayon Volcano ngayon, pwede pa rin mag-generate ng lahar kasi may mga old deposits pa rin tayo nasa dalisdis ng vulkan. So, delikado po. Kailangan talagang maging vigilant yung ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa riverbanks. Meron bang kung sakasakali, wag naman sana sabay ito ng mga pagulan, meron bang plano na palawakin pa yung permanent danger zone? For now, nasa 6 kilometers pa rin. If we raise it to alert level 4, then we may expand the danger zone. But right now, maintain pa rin natin ang danger zone. Sa mga naging aktibidad nitong Mayon, itong ginagawa niyang uri na ito ng eruption, ano ba ang background? Tumatagal ba ito? Abutin ba ito na tulad ng 2023 na nasa 6 na buwan hong nakaantabay, mga nasa paligid po ng vulkan? Yes po, kapag ito yung characteristic ng effusive eruption, usually katulad ng if this will follow the 2023 template, this would take at least, makita natin 2023, 6 months bago humupa yung vulkan. Kung explosive eruption naman, medyo mabilis lang, but syempre mas delikado kasi explosive nga. So, sana nga effusive eruption ito and sana hindi tatagal. Okay. May mga pangamba pa rin ng meron bang mga naitatalang pagyanig na maaring naramdaman dito sa baba ng bulkan? Wala po tayong, again, second day na tayo na wala pong volcanic earthquake. Kasi yun ang ating binabantayan din dahil pag ganung mga klase ng paggalaw, siyempre dadaos do sa mga dalisdis ng bulkan yung mga materials galing sa kanyang bunganga sa bunganga ng bulkan baka karagdagang problema yun ng mga inililikas na diyan sa paligid ng bulkan, Director, ano? Yes po, tama po kayo. But right now, ni isang volcanic earthquake, wala po tayong naitala. Alright. May lang siguro na pahabol ko lang. Ano naman pong inyong monitoring dito sa Canlaon, sa Negros Occidental? Sa Negros naman sa Canlaon, kahapon meron tayong naitalang as emission activity na umabot ng 3 hours, 30 minutes and 800 meters yung taas. Pero this is still part of the, this is a recurring activity and part of, pasok pa rin siya sa alert level 2 status ng Canlaon Volcano. Alright. Yun lang po siguro, Director, at mahaba pa itong araw na ating bantayan na gagawin sa dalawang bulkan na yan. Hayaan niyo po makatawag po uli kami tumingin ng update po sa inyong tanggapan. Thank you po, Director Bacolcol, sir. Yes po, maraming salamat po.